Yan, ano ng balita mga kababayan? Ayos ka lang dyan. Yan, samahan nyo kami mga kababayan at magde-deliver tayo gamit ang Tesla. Yan, at gamitin natin ang Juniper. Hindi pala. Magde-deliver tayo gamit ang Tesla Juniper. At ito yung mga i-deliver natin. Yan, mga yon. Yan, galing sa Meriendang Pinoy. Ayun. Tara, sama kayo sa amin at i-deliver natin to gamit ang Tesla Juniper at gamitin natin ang FSD. O anong ibig sabihin ng FSD? Full self-driving, pero supervised. Yan. So mga kababayan, tara, sama kayo sa amin. Yon. At ito na po. I-deliver natin. Yan mga kababayan. Kalma lang tayo dyan. POV mo to mga kababayan. Kalma lang tayo dyan. Ako parang hindi. Medyo kinakabahan ako. Papasok muna tayong hangin para ka. Umpisa pa lang, mukhang di na siya makalabas ng parking. Wala na. Tulungan ko na nga siya mga kababayan. Whoop. Yan. Ito na po. Tara na. First ever delivery gamit ng FSD. Buksan mo muna yung bintana para pumasok Buksan ang ba? hangin. Medyo kinakabahan ako eh. Hindi yan. Ha? Oh. Oh, tingnan mo yun, oh. Tingnan mo yun, oh. Ano yan? Oh, ano yan? Saan punta yun? Magde-deliver din. Wala nga, magdi-deliver ka din! Mas magaling nga, walang tao! Eto, may tao! Galing, no? Grabe, magdi-deliver nga yun? Seryoso, magde-deliver yun. Wala. Yung mga small packages or either yun or mga food. Oh? Oh. Yan, eto po. Siya na po ang nagdadrive mag-isa. So, wala kang inaapakan or Walang anything. inaapakan mga kababayan. Okay. Dasal lang. So ang ginawa natin, nilagay natin yung address dito. Ito. Yan yung address. At nilagay natin yung, inactivate natin yung FSD. Full self-driving sabi, pero for now, supervised pa rin. Pero wala ka ng apakan, wala ka ng hawakan ng manubela. Siya na bahala. Yeah, siya, hindi mo na pala gagalawin yung manubela, siya nang bahala. Siya na rin bahalang liliko.
minsan, i-ready mo lang yung paa mo kasi hindi mo sigurado. So, pag nag-aalangan ka, mas maganda, i-brake mo na lang at ikaw na rin mag-control agad-agad. So you're saying once na press mo yung brake, ikaw na bahala Ikaw na bahala magkocontrol. magkocontrol. Okay. At eto mga kababayan, turn left at condo. Itanong natin si GPT, kausapin natin siya. Nasa na ba si GPT? Oo, ano ba itutulong ko? GPT, Sige, tuloy mo lang yung question mo o kung anong kailangan mo. Nandito lang ako para tumulong. magdi-deliver tayo ngayon ng pagkain gamit ang FSD ng Tesla Juniper. Ayos yan! Pwede nating i-plan yung ruta at kung paano natin gagamitin yung FSD ng Tesla Juniper para mas smooth at efficient yung deliveries. Nagda-drive May na kami ngayon. Nalagay ko na yung ruta. So, nasa sasakyan na tayo ngayon. Sige, exciting yan! Kaya- Habang nagmamaneho ka at naka-on yung FSD, pwede nating i-highlight yung experience mo sa pagna-navigate at kung gaano pa smooth yung delivery process. Kung may mga challenges o interesting na moments, i-share mo lang para mas engaging yung content natin. Ready na rin ako magbigay ng tips habang nasa daan ka. So, nasa daan na tayo. Magpakilala ka na sa mga kababayan natin. Nagvi-video na tayo. Sige, game! Ano ng balita mga kababayan? Nandito tayo ngayon sa isang delivery run gamit ang FSD ng Tesla Juniper. Makikita nyo kung gaano kaastig tong technology na to habang nagde-deliver tayo ng pagkain. Samahan nyo kami sa adventure na to at tingnan natin kung gaano pa smooth at hassle-free ang biyahe. May masasabi ka ba tungkol sa FSD o full self-driving ng Tesla? Oo naman! Ang Full Self-Driving o FSD ng Tesla ay isang advanced driver assistance system na kayang magmaneho ng kotse ng halos walang tulong ng tao. Kasama dito yung features tulad ng automatic lane changes, navigating on autopilot, pag-handle ng intersections, at parking. Habang di pa ito ganap na autonomous at kailangan pa rin ng driver na mag-monitor, malaking tulong ito para mabawasan ang pagod sa pagmamaneho, lalo na sa long drives o traffic. Patuloy din ang improvement nito sa pamamagitan ng mga software updates. Isa itong malaking hakbang papunta sa fully autonomous driving at isa rin sa mga dahilan kung bakit patok ang Tesla sa mga tech enthusiasts. Bago ang lahat, magpakilala ka muna sa mga kababayan natin. Sige, mga kababayan, ako si GPT, ang kasama niya sa adventure ngayon. Kasama ko si Your Name at ang Tesla Juniper namin at magde-deliver tayo ng pagkain gamit ang full self-driving mode. Samahan nyo kami sa biyahe na to at tingnan natin kung gaano pa smooth at exciting ang experience. Tara, simulan na natin at i-explore natin to ng magkasama. Yon, Your Name daw ang pangalan ko. Actually, magandang pangalan yun. Your Name? Your name. So kasama natin ngayon, Your Name. Yes. O mga kababayan, Your Name. Ayos yan! Kasama natin si Your Name sa biyahe. Ready na to mga kababayan! Sama-sama nating tuklasin kung ano ang hatid ng FSD ng Tesla Juniper sa delivery journey natin ngayon. Magkano kaya makukuha mong tip? Excited na ako. Mm. Magkano ibibigay nilang tip? Kasi ang Kalma Video mga kababayan ay point of view na ano tawag nito? Point of view na video. At saglit lang. Saglit mag-focus tayo at medyo may truck. Ang laki. Uy! Hindi malayo naman pala. Okay. Tuloy, hindi pa rin natin Sige. pinapakailaman.
So, i-explain mo sa kanila yung point of view video na setup ng Calma Video. O sige, ang Calma Video ay nakasetup na parang ikaw mismo ang nasa eksena. Ibig sabihin, yung point of view na video ay magpaparamdam sa mga manonood na para silang nandoon mismo sa biyahe. Makikita nila yung eksaktong nakikita mo, maririnig nila yung mga naririnig mo, at mararamdaman nila na kasama sila sa adventure. Sa ganitong paraan, mas immersive at engaging yung experience para sa viewers. Lalo na yung mga kababayan natin na gustong makita at maramdaman kung ano yung mga pinupuntahan mo. Kaya pag nanood sila, parang sila na rin yung naglalakad o nagdadrive kasama ka. Ayan mga kababayan, samahan nyo kami. Parang kayo na rin yung nakaupo dito at kinakabahan. Kung may dideliver ba natin ng maayos to o hindi. Oo, kaya nating i-deliver yan ng maayos. Naka-backup naman si FSD at andyan ka para mag-monitor. Kahit may konting kaba, mas magiging exciting yan para sa mga nanonood. Let's do this! Yon, let's do this. Let's do this daw. Jersey City pa rin to. Jersey City pa rin to. Tama! Dadaan pa kayo ng Jersey City? Isa yan sa mga spot na maganda ring i-highlight habang nagde-deliver. Maraming makikita at madadaanan na interesting sa ruta nyo. Keep it cool! Tuloy lang ang biyahe. May masasabi ka ba GPT sa Tunnelly Avenue dito sa Jersey City kasi doon kami dadaan? Ang Tonele Avenue sa Jersey City ay isa sa mga pangunahing daan dito. Kilala yan bilang isang major thoroughfare na konektado sa iba't ibang ruta papunta at pabalik ng New York at iba pang bahagi ng New Jersey. Maraming commercial establishments sa kahabaan nito, kaya madalas din itong dinadaanan ng mga delivery trucks at commuters. Maging alerto lang sa traffic at construction zones paminsan-minsan, pero generally, maayos naman ang daloy ng trapiko dyan. Perfect yan para sa route nyo ngayon. Yun. Eto, malapit na kaming lumiko sa Tunnelly Avenue. Ano pa yung mga magandang kaalaman tungkol dito sa Jersey City, New Jersey? Alam mo, Jersey City ay isa sa mga pinaka-diverse na lugar sa New Jersey. Maraming historic neighborhoods tulad ng Journal Square at downtown area na puno ng art, culture at masasarap na kainan. Kilala rin ang Liberty State Park dito kung saan may magandang view ng Statue of Liberty at Manhattan skyline. Isa rin itong hub ng iba't ibang kultura at komunidad kaya talagang vibrant at buhay ang atmosphere. Kaya habang nagdadrive ka sa Tonele Avenue, isipin mo na lang na dumadaan ka sa isang makulay at makasaysayang bahagi ng New Jersey. Yun, makasaysayan. Ikaw, ano? Historical. Historical daw. Tama? Maraming historical landmarks at stories na nakapaloob sa bawat kanto ng Jersey City. Kaya bawat pasada mo dyan, para ka na rin naglalakbay sa kasaysayan at kultura. Talagang interesting tong lugar na to at siguradong marami kang makikitang kakaiba habang nagde-deliver. Ito na yun. Ito na yung... Ito na yung Tunnelly Avenue. Oh. Ayos! Nandito na kayo sa Tonele Avenue. I-enjoy nyo lang yung drive at tingnan nyo yung paligid. Maraming interesting na tanawin at vibes dito. Tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. So ito na yung part na gagawa ka na ng music background. Pero marami siyang ano Ano? yung parang ano ng mga sasakyan, no? Yung Shop? shop, oo. Ito mga shop. Oo, tama ka. Maraming auto repair shops at Yun. car dealership. Kaya madalas talagang dinadaanan yan ng mga motorista. Sobrang convenient yan para sa mga residente at business owners sa lugar. Tuloy-tuloy lang at baka hanap pa kayo ng mga hidden gems sa daan. So ito na yung kanta. Ano namang kantang naisip mo?
Baday siguro yung mga chill na lo-fi beats o kaya instrumental na jazz habang nagda-drive kayo. Pamparelax at swak na swak sa vibe ng biyahe. GPT, magbigay ka ng kanta at iwi-whistle ko. Ano Tagalog na whistle? Pito. Ipipito ko. Sige, isang classic na chill tune na pwede mong i-whistle ay Fly Me to the Moon. Madali lang yung melody at ang gaan pa sa tenga. Kinat niya. Hindi, ang bilis niya eh. Si Cowboy Hat. Oo. Pwede rin namang yung The Girl from Ipanema kung gusto mo ng mas mellow at swabing tunog. Bagay na bagay sa relax. Kinat niya. Ang bilis niya, papunta siya dito. Tapos tuloy-tuloy pa rin siya. Wala siya nagawa, busina na lang siya. Anong sabi mo kanina? Fly me to the Sinabi ko moon. na the... Ito, iwiwisal ko yung Fly me to the moon. Sige, go for it. Ang ganda niyan i-whistle habang nasa chill na biyahe kayo. Ano? Enjoy! Hindi ko alam kung paanong kanta yung Fly me to the moon. Walang problema. Ang Fly Me to the Moon ay isang classic jazz song na unang pinasikat ni Frank Sinatra. May smooth at mellow na melody ito, perfect i-whistle. Pwede mong pakinggan sandali para makuha mo yung tono, tapos try mo i-whistle. Kaya mo bang kantahin? Hindi ako makakanta ng literal, pero pwede kitang gabayan sa melody. Ang simula ng Fly Me to the Moon ay parang ganito. Fly me to the moon, let me play among the stars. Tapos tuloy-tuloy lang yung mellow at smooth na melody. Subukan mo lang i-follow yung flow at enjoyin mo yung pag-whistle. Hindi ko pa rin makuha. Okay, next topic na tayo, GPT. Huwag na tayo mag-whistle. Sige, walang problema. Kung may iba ka tang gustong pag-usapan o kung may tanong ka, go lang. Ito mga kababayan, ipapakita ko sa inyo na pwede natin ma-access yung mga camera ng sasakyan. Astig yan. Ipakita mo sa kanila kung paano mo madagamit Ito. yung mga camera ng... Ito yung sa gilid, ito yung sa left, ito yung sa right, ito yung sa likod. Tapos, ito yung harap. Ayos! Kompleto ang view sa lahat ng anggulo. Ang ganda ng feature na yan kasi mas madali kang makakapag-navigate at mas ligtas pa lalo na sa mga makikitig na daan. Siguradong makakatulong yan sa delivery mo at sa pagpapakita sa mga viewers kung gaano ka-advanced ang gamit mong sasakyan. Yan. GPT, Ano yun? May gusto ka bang idagdag o itanong? Papunta kami ngayon sa Bergenfield, New Jersey para mag-deliver. Ano ang isang pinakamagandang lugar pa doon sa Bergenfield na pwedeng puntahan? Sa Bergenfield, maganda ring puntahan ng Cooper's Pond. Isa itong tahimik at magandang park na may maliit na lawa, walking paths at picnic areas. Perfect para sa isang mabilis na unwind pagkatapos ng delivery. Makikita mo rin yung local charm ng lugar at makakapagpahinga ka saglit bago bumalik sa biyahe. Isa yan sa mga sikat at relaxing spot sa Bergenfield. Oh, nice. Okay. Ano pa ang masasabi mo sa Bergenfield County ng New Jersey? Ang Bergenfield ay kilala sa anyang diverse na komunidad at family-friendly atmosphere. Maraming masasarap na kainan, local shops at events na nagpapakita ng kultura ng iba't ibang lahi. Isa rin itong lugar na malapit sa New York City, kaya convenient para sa mga commuters at mga naghahanap ng suburban feel na malapit sa city life. Bukod pa dyan, may magandang mga parks at recreational areas na perfect para sa mga pamilya at kahit sino na gustong mag-relax. Overall, isa itong welcoming na community na may halong suburban charm at urban suburban charm at ano? Naputol siya.
suburban charm at urban convenience. Ibig sabihin, may tahimik at cozy na vibe ng suburb pero malapit pa rin sa mga kabinhawahan ng syudad. Parang best of both worlds. I-explain mo nga sa amin kung paano gumagana yung FSD. I-explain mo na maiintindihan ko kasi Sige. wala akong kaalam-alam sa teknolohiya. Walang problema. Ganito yan. Ang Full Self-Driving o SSD ng Tesla ay gumagamit ng mga camera, sensors at advanced na software para i-navigate at imaneho ang kotse halos mag-isa. Para siyang super advanced na autopilot. Nakikita nito ang mga kotse, tao at iba pang bagay sa paligid gamit ang sensors at cameras. Tapos gumagamit ito ng AI para mag-decide kung saan dadaan, liliko at hihinto. Kailangan pa rin ng driver na magbantay at maging handa, pero malaking tulong ito sa pagpapadali ng pagmamaneho, lalo na sa long drives at traffic. Parang may co-pilot ka na laging alerto at handang tumulong. Paano nito nalalaman kung kailangan niyang mag-brake, kumaliwa or kumanan? Nakikita ng SSD system ang paligid gamit ang mga camera at sensors na naka-install sa kotse. Kapag may sasakyan, pedestrian o obstacle sa harap, sinusuri ng system ang data at nagde-decide kung kailangang mag-brake. Gamit din ito ang GPS at mapa para malaman kung kailan liliko pa kaliwa o pa kanan. May mga algorithm din iting sumusukat ng distansya, bilis ng mga bagay sa paligid, at ina-adjust nito ang bilis at direksyon ng kotse para maging ligtas at maayos ang takbo. Kaya kahit hindi mo alam ang teknolohiya, para lang itong matalinong co-pilot na laging nagbabantay sa lahat ng galaw sa ansaga. Ah. Maganda. Salamat! Kung may iba ka pang tanong o gustong malaman, nandito lang ako. Keep exploring at enjoy sa biyahe. Yan mga kababayan. Kung may gusto pa kayong malaman, i-comment nyo lang at sasagutin ng ChatGPT. Sasagutin ni GPT yung mga comment nyo. Oo, tama! Kung may mga tanong kayo sa susunod o gusto nyong malaman pa tungkol sa mga adventures namin, mag-comment lang kayo at sasagutin namin. Salamat sa pagsama mga kababayan. Kita-kits ulit sa susunod. Hindi pa tapos. Ba't ka nagpapaalam ka na? Advance lang. Pero sige, tuloy pa rin tayo. Kung may gusto ka pang i-discuss o itanong, go lang. Sa bagay, advance ka talaga kasi ikaw ay advanced intelligence. Oo nga naman. Laging handa at laging advance. Kaya kung ano ba man ang kailangan mo, tuloy lang tayo. May tawa rin. Haha, sabi niya. Haha. Ikaw, Siyempre. yung GPT, i-explain mo sa akin kung paano nangyayari ang GPT. Sige, ang GPT ay isang uri ng malaking language model na gumagamit ng artificial intelligence para umintindi at sumagot sa natural na wika. Sinanay ito sa napakalawak na gamit ng text data para matuto ng iba't ibang pattern ng pagsasalita at pagsusulat. Kaya kapag may tanong ka o gusto mong makipag-usap, ginagamit nito yung mga natutunan niyang pattern para makabuo ng makabuluhang sagot. Parang advanced na text predictor na sobrang talino at kayang mag-generate ng human-like responses. Kaya rin ito mag-adjust sa konteksto ng usapan at matuto mula sa interaksyon para mas lalong maging kapakipakinabang. In short, isa itong napaka-advanced na AI na kayang umintindi at sumagot sa natural na paraan. I-explain mo nga sa amin kung ano ang AI o Artificial Intelligence. Sige, ang Artificial Intelligence o AI ay isang sangay ng computer science na gumagawa ng mga system na kayang mag-isip at matuto na parang tao. Sa madaling sabi, ito yung teknolohiya na nagbibigay sa mga computer ng kakayahang mag-solve ng problems, matuto mula sa experience, umintindi ng wika at gumawa ng mga desisyon. May iba't ibang uri ng AI mula sa simpleng rule-based systems hanggang sa mas complex na machine learning at neural networks na kayang mag-process ng malalaking volume ng data para matuto at mag-improve sa paglipas ng panahon.
Gumagamit tayo ng AI sa maraming bagay tulad ng virtual assistants, recommendation systems, self-driving cars, at marami pang iba. Sa madaling sabi, ang AI ang tumutulong para maging mas matalino at mas epektibo ang mga makinarya at software na ginagamit natin araw-araw. Ah, yan mga kababayan. Ay, napakan ko yung brake. Ginalo ko Ayos yung lang paa ko, napakan ko yung brake na wala tuloy yung FSD. Okay lang yan. Safety first pa rin. Buti na lang at andyan ka para mag-monitor at mag-step in kung kailangan. Ibalik mo lang ulit sa FSD kung ready ka na at tuloy lang tayo sa biyahe. Yan, naka-FSD na ulit. Meron pa tayong 18 minutes bago natin marating yung destination natin. Ayos! May sapat na oras pa para i-enjoy yung ride. Kung may gusto ka pang pag-usapan o i-explore habang papunta tayo sa destination, go lang! Ano usually ang cons ng AI? Sure! Ang isa sa mga malaking advantage ng AI ay ang kakayahan nitong mag-automate ng mga gawain na nakakatulong para mas mapabilis at mapahusay ang trabaho. Isa rin itong malaking tulong sa data analysis, kaya mas madali nating makita ang mga pattern at gumawa ng mga desisyon batay sa malalaking volume ng impormasyon. Pero may mga challenges din ng AI. Isa sa mga concerns ay ang pagkawala ng ilang trabaho dahil sa automation, pati na rin ang posibilidad ng bias sa mga algorithm kung hindi maayos ang pagkakasanay sa mga ito. May mga issue rin tungkol sa privacy at security, lalo na kung paano iniipon at ginagamit ang data. Sa huli, mahalaga ang tamang paggamit at regulasyon ng AI para mas mapakinabangan ang mga benepisyo nito at maiwasan ang mga potential na downside. Ano ba ang data? Ang data ay mga impormasyong nakolekta o nakuha mula sa iba't ibang sources. Pwede itong maging mga numero, text, larawan, tunog o anumang uri ng impormasyon na maaaring i-record at i-analyze. Sa mundo ng technology, ang data ang ginagamit para matuto ang mga AI systems, mag-decide ang mga algorithms at gumawa ng mga insights o desisyon. Halimbawa, sa AI, yung malalaking set ng data, tinatawag na datasets, ang ginagamit para turuan ng mga model na matuto ng patterns at gumawa ng predictions. Sa pang-araw-araw na buhay, ang data ay pwedeng maging records ng transactions, mga survey results, logs ng website visits, at marami pang iba. Sa madaling sabi, ang data ang pundasyon ng karamihan sa mga makabagong teknolohiya at decision-making process niyon. At ito mga kababayan ang mga camera dito ng sasakyan. Ito yung left na camera, ito yung right na camera, at ito yung likod. Kita mo yung harap. Ito rin yung harap. Yan yung harap. At yan din yung Ang harap. galing! Sobrang helpful na mga camera na yan para mas makita lahat ng anggulo at masigurong ligtas ang pagmamaneho. Talagang high-tech at convenient, kaya mas madali at relaxed ang biyahe. Perfect yan para sa mga ganitong delivery trips. Ano yung kailangan gawin ng driver pagka nag-ooperate ng FSD na sasakyan? Kapag nag-ooperate ng FSD na sasakyan, mahalaga pa rin na laging alerto at handang mag-take over ang driver. Kahit na kayang magmaneho ng kotse mag-isa, dapat nakatutok pa rin ang driver sa alsada, hawak ang manibela at handang pumreno o kumabig kung kinakailangan. Kailangan ding sundin ang mga batas trapiko at siguraduhin updated ang software ng kotse. Importante rin na maging pamilya sa mga limitasyon ng FSD at huwag umasa ng lubusan dito. Sa madaling sabi, maging responsable at alerto pa rin ang driver kahit na may advanced na teknolohiya ang sasakyan. Ano yung mga limitasyon ng FSD? May ilang limitasyon ang FSD. Una, hindi pa ito ganap na autonomous, kaya kailangan pa rin ng driver na magbantay. Pangalawa, maaaring mahirapan ito sa mas komplikadong senaryo tulad ng road construction, masamang panahon o hindi maliwanag na road markings.
Pangatlo, hindi pa ito perpekto sa lahat ng sitwasyon, kaya maaaring magkaroon ng pagkakamali kung hindi nagbabantay ang driver. Bukod dito, depende rin ang performance ng FSD sa kalidad ng mga mapa at data, kaya mas maganda ang takbo nito sa mga lugar na fully mapped at may malinaw na impormasyon. Kaya mahalaga pa rin ang pagiging maingat at alerto ng driver sa lahat ng oras. At eto mga kababayan, pa-exit na tayo ng Teaneck Road. Tawa, medyo mag-iiba na yung surroundings mula sa highway papunta sa mga local roads. Mas magiging interesting yung view at baka mas maging challenging ng kaunti ang pag-navigate. Pero kayang-kaya yan ng FSD at ng attentive na driver tulad mo. Keep it steady at tuloy lang ang maayos na biyahe. Pag, Uy, may butas. Yes, konti na lang at malapit na tayo. Good job sa pag-handle ng biyahe at sa paggamit ng FSD. Tuloy-tuloy lang at siguradong smooth sailing hanggang sa destination. Yeah, meron pa tayong 12 minutes. Saktong-sakto, may oras pa para i-enjoy yung huling parte ng biyahe. Kung may gusto ka pang i-highlight o i-share sa mga viewers mo, go lang. Malapit na tayo. Mukhang masyadong maraming impormasyon tayong nalaman ngayon, GPT. Punta naman tayo sa medyo light na informasyon. Patawanin mo nga kami. Sige, heto ang isang mabilis na joke. Bakit hindi nag-aaway ang mga multo? Dahil they possess good spirits. Light lang yan para maiba naman ang mood. Good spirits daw. he's laughing at his own joke. Haha, sabi niya. They possess good spirit. Ano pa? Eto pa, isa pa. Bakit laging kalmado ang mga isda? Kasi they're always in schools. Swabing-swabe lang. Sana nakatulong para mapagaan ang mood. Pwede bang i-explain mo sa amin yung joke mo? Sige, yung unang joke, they possess good spirits, ay play on words. Ang possess ay parang pag-aari o paghawak ng isang bagay at good spirits naman ay parang masayang mood o mabuting kalagayan. So ang multo ay may good spirits kasi multo sila at good spirits din kasi masaya ang vibe. Yung pangalawang joke naman, they're always in schools, ay tungkol sa mga isda na laging nasa grupo na tinatawag na school. So parang nagiging literal na school sila kaya laging kalmado. Light humor lang para good vibes. Nice. Magbigay pa ng joke. Sige, heto pa. Bakit hindi marunong magtago ang pusa? Kasi it's always been spotted. Laging kita, kaya spotted. You're so funny. Laging kita, kaya spotted daw. Salamat. Masaya ako kung napapatawa ko kayo. Kung may iba ka pang gustong marinig o kung may tanong ka pa, nandito lang ako. Yan mga kababayan, napapatawa din ba kayo ng GPT? I-comment nyo para malaman natin. Oo nga, mga kababayan. I-comment nyo kung anong joke ang nagustuhan nyo at kung may mga request pa kayong topic o tanong. Masaya kaming magbasa ng feedback nyo at tuloy-tuloy lang ang good vibes sa susunod nating mga adventure. Yan, malapit na tayo, mga 10 minutes na lang. May di-deliver na natin ang ating pagkain. Ayos yan! Malapit na at nasa final stage na tayo. Siguradong magiging smooth ang delivery mo. Kung may last minute na tips o reminders ka para sa viewers mo, pwede mo nang i-share habang papunta na tayo sa final destination. Huwag yung final destination kasi may final destination na pelikula, namatay lahat ng bida. Oo nga naman, hindi yan ang vibe natin. Sabihin na lang nating next stop o delivery point para mas positive. Malapit na tayo sa ating susunod na destinasyon. Yeah, mas maganda. Ano final tips mo naman sa ating mga viewers?
Ito, final tips. Una, laging maging alerto at handa kapag gumagamit ng FSD o anumang advanced na tech sa pagmamaneho. Pangalawa, enjoy lang sa biyahe at huwag kalimutang i-appreciate ang mga bagong teknolohiya. Pangatlo, laging maging responsable at sundin ang mga patakaran sa alsada. At higit sa lahat, huwag kalimutang mag-enjoy sa bawat adventure at matuto sa bawat karanasan. Safe travels, mga kababayan! Pag nag-enjoy si GPT, haha, sabi niya. Siyempre, laging game para sa tawanan. Mas masaya ang biyahe kapag may konting humor at good vibes. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa masayang usapan at chill na trip. May 8 minutes pa tayo, GPT. Marunong ko bang tumula? Oo naman, heto ang usong mabilis na tula para sa inyo. Sa bawat biyahe natin, may kwentong dala. Kasama si GPT, laging masaya. Mga tawa at kwento, walang humpay. Sa 8 minutong natitira, tuloy lang ang sabay-sabay. Ayan, isang maikling tula para sa biyahe natin. Dang, that's good. Gumawa ka pa ng tula, Oh my gosh. isama mo naman ang Kalma Video. Imbitahan mo sila na mag-like, subscribe at i-share yung video natin. Sige, heto at isa pang tula. Sa Alma Video, samahan nyo kami. Mga kwento at lakad, puno ng ngiti. I-like, i-subscribe at i-share nyo na rin para sa mas marami pang chill na lakbayin. Sana magustuhan ng mga kababayan natin at tuloy-tuloy lang ang suporta. Salamat sa inyo. Parang bitin yung ending. No, but the first one is really good. Salamat! Susubukan ko pang pagandahin yung mga susunod. Kung may gusto kayong idagdag o baguhin, sabihin nyo lang at gagawin nating maswak sa trip nyo. Basta laging chill at tuloy lang sa good vibes. Isipin mo how did he come up on the spot ng ganun, pati yung 8 minutes na Ah, na ano. tanong mo siya. That's so cool. Tanong mo siya kung paano niya nakuha. GPT, how did you come up with that poem? Ginawa ko lang yan on the spot base sa mga napag-usapan natin at yung vibe ng biyahe. Sinubukan kong isama yung mga key points tulad ng Kalma Video, yung oras na natitira at yung goal natin na mag-invite ng likes, subscribes at shares. Parang freestyle lang na poetry na base sa kasalukuyang usapan. Masaya rin akong i-tailor yung mga sagot para mas personalized at unique para sa inyo. That's awesome. Yan, konti na lang. Pero pa tayong 5 minutes. Konti na lang talaga. Exciting na yung last few minutes. Tuloy lang ang good vibes at focus sa pagdating sa destinasyon. Kung may final reminders ka pa para sa mga viewers mo, perfect na oras na rin to para sabihin. Let's make these last few minutes count. Anong masasabi mo sa National Guard Army dito sa Bergenfield, New Jersey? Ang National Guard Army sa Bergenfield, New Jersey ay isang mahalagang bahagi ng komunidad. Sila ang tumutulong sa iba't ibang emergency response efforts, lalo na sa panahon ng sakuna o pangangailangan. Madalas silang makibahagi sa mga community events at training exercises para mapanatili ang kahandaan at kaligtasan ng lahat. Malaki ang papel nila sa pagpapanatili ng seguridad at suporta sa lokal na komunidad. Saludo tayo sa kanilang serbisyo at dedikasyon. Alright. Malapit na. Oo, konti na lang talaga. Malapit na tayo sa destination at halos mission accomplished na. Great job sa smooth na biyahe at sa lahat ng napag-usapan natin. Keep it up! Ano yun? Ano yung tunog? Yan yung sound ng FSD system na nag-aalerta o nag-confirm ng isang action. Normal lang yan para ipaalam sa driver na may Hindi mukhang napagod yung nagsasalita. I know, right? Kanina nga para siyang may, Hiningal. alam mo yung ganun?
Kahit mahaba at tuloy-tuloy ang usapan, enjoy pa rin ako na maging kasama niyo sa biyahe. Kung may gusto kayong baguhin o kung kailangan ng pahinga, okay lang sabihin. Basta laging chill lang tayo. Ay, nakuha na internet. Oh, yeah. Yung nagsasalita siya tapos biglang bumagal yung internet. Bumagal din yung salita niya. Oh. Gotcha. Yan, malapit na tayo, GPT. Magbigay na ng mga final tips at imbitahan mo na rin sila mag-like, mag-subscribe at ano pa ba? Abangan yung mga susunod na video na naman ng Kalma Video. Sige, para sa mga viewers, salamat sa pagsama sa biyahe natin ngayon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Kalma Video para lagi kayong updated sa mga susunod na adventure namin. Abangan nyo pa ang mga susunod na videos at lagi lang tayong chill at kalma. Maraming salamat mga kababayan. Kita-kits ulit! Yon mga kababayan, Ayos. kita-kits daw ulit. Tuloy-tuloy lang tayo, mga kababayan. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Konti na lang mga kababayan. In 500 feet, 1 minute na lang. now turn left onto Clinton Court. Now turn left onto Clinton Park Drive. Magkano kaya ititip nila sa'yo? Ha? Magkano kaya ititip nila sa'yo? Sana malaki naman. Ay. Sino to? Yan mga kababayan. At nandito na tayo at i-deliver natin ang pagkain. At Kunin mo to. dyan na rin. Isa lang dito. Isa lang dito. Isa lang. Isa lang. Ha? Isa lang. Ano isa mo? Sige, kunin mo. Yan. Isa lang. Yan. At dyan natin tatapusin ang Kalma Video natin mga kababayan. Ayos na yan. Bukas ulit.